Sa isang payak na bayan sa probinsya ng Quezon naninirahan ng isang masayang pamilya. Si Rigor at ang asawa niya, na si Linda ay nagsisikap na tinataguyod ang kanilang pamilya para sa kanilang nag-iisang anak na si Mira sa pamamagitan ng pagtatanim ng palay. Isang maliit na lupa ang binigay kay Rigor ng kanyang ina at ng kanyang kuya Ruben. Mas nakaaangat sa buhay si Ruben kaysa kay Rigor. Nakatira si Ruben kasama ng kanyang ina sa malaki at lumang bahay na namana ng kanilang ama sa kanilang lolo at lola. Nung nabubuhay pa ang ama nila ay mas malapit si Rigor dito. Dahil si Rigor ang masipag na anak na laging katulong nito sa pagsasaka ng kanilang mga bukid, ngunit sa kasamaang palad ay binawian ito ng buhay dahil sa sakit. Si Ruben naman ang spoiled na anak ay mas malapit sa kanyang ina. Nakapag-aral ito sa Maynila, ngunit dahil sa barkada ay naglustay lang ito ng pera hanggang sa pumanaw ang kanilang ama. Si Linda ay dating kasambahay nila na inibig ni Rigor dahil sa angkin nitong kagandahan. Bagamat hindi gusto ng ina ni Rigor si Linda ay pinakasalan pa rin ito ni Rigor. Kaya naman nang pumanaw ang kanilang ama, ay mas lalong hindi naging maganda ang trato ng mag-inang si Aling Gina at Ruben sa mag-asawa. Pinenta ng mga ito ang malaking bahagi ng kanilang lupang sakahan. Naiwan lang kay Rigor ang maliit na bahagi ng lupa, at ito ang kanyang pinagyayaman. Doon din sila nagtayo ng maliit na barong-barong at nagsimulang bumuo ng pamilya. Si Ruben naman ay walang alam sa pagsasaka, kaya ang pera na pinagbentahan ng kanilang lupa ay ginamit ng nanay Gina niya sa negosyo. At iyon ay ang kiskisan na kalaunan ay kay Ruben din pinamana. At dito nagsimula ang kwento ng buhay, pakikipagsapalaran, pangarap at pag-ibig ni Mira, ang anak ni Rigor at Linda, na gusto ko pong magpatuloy sa kolehiyo, ang sabi ni Mira sa kanyang ina. Isang araw na nagbibilad sila ng palay sa tapat ng kanilang maliit na bahay. Anak, gusto talaga namin na makapagtapos ka ng kolehiyo kaso baka hindi na namin kayanin ang gastusin sa pag-aaral mo. Napakaliit lang ng lupang sinasaka ng tatay mo. Yun nga po, Nay Kaya gusto kong magtapos dahil nakikita kong nahihirapan na kayo ni tatay. Gusto ko kayong mabigyan ng magandang buhay. Nasa edad 15 na si Mira ng mga panahong iyon at malapit nang matapos ang sekundarya. At pangarap niya na magpatuloy sa kolehiyo. Magandang bata si Mira dahil gwapo din si Rigor at sadyang maganda si Linda. Sa murang edad ay kakikita na ito ng magandang hubog ng katawan. Hindi katangkaran pero malaking dibdib at maumbok na likuran. Kaya marami sa kabinataan sa kanilang lugar ang nais na ligawan siya. Ngunit mataas ang pangarap ni Mira at gagawin niya ang lahat matupad lang yon. Alam niya kasi ang ginagawang pang-aapi sa mga magulang niya ng kanyang lola at Tio Ruben. Mira, mag-aaral ka pa ba sa kolehiyo? Tanong ni Jake isang hapon na pauwi sila galing eskwela. Si Jake ay kababata ni Mira at matalik na kaibigan. Dito lang din nagtitiwala sila Linda at Rigor na makipagkaibigan si Mira. Dahil anak ito ng matalik na kaibigan ni Rigor at napakabait ding bata nito. Parehas ni Mira ay nais din nitong makatapos ng pag-aaral at maiahon sa hirap ang mga magulang. Ang sabi ni nanay baka hindi na nila kayanin ang gastos. Malungkot na sagot ni Mira. Ganun ba? Ako sakaling hindi na kayanin nila nanay na gastusan ako sa kolehiyo ay magtatrabaho ako habang nag-aaral saad ni Jake. Talaga? Kaya mo yon? Oo naman Mira, kahit ikaw pwede mo yung gawin. Pero saan naman ako hahanap ng trabaho? Ang alam ko lang ay magbilad ng palay, sagod ni Mira. Kung papayag ka naman Mira, magtatrabaho na ako at ikaw na lang ang tutulungan ko sa pag-aaral saad ng binata. Ha? Bakit mo naman gagawin yun, Bear? Humawak si Jake sa kamay ni Mira at ngumiti. Gusto kita Mira at mahal. Kita noon pa. Siguro naman ay ramdam mo rin yan. Pagtatapat ng binata. Oo, ramdam ko yun Jake at ganun din naman ako sa'yo. Pero mga bata pa tayo at pareho tayong may pangarap. Nagningning ang mga mata ni Jake nang malaman na parehas pala sila ng nararamdaman ng dalagita. Napayakap ito kay Mira at kinagulat niya iyon, kaya naitulak niya ng bahagya ang binata. Ano ka ba Jake, baka may makakita sa atin at isumbong pa tayo. Sorry Mira, nadala lang ako ng labis na ligaya. Hindi ko akalain na gusto mo rin ako. Yumakap itong muli at sa puntong iyon ay napayakap na din si Mira. Mira, mari ba kitang mahalikan ngayon? Paalam ng binata. Jake, baka may makakita sa atin. Lumingalinga si Jake. Walang makakakita sa atin dito at napakaraming puno na pwede nating kublihan saad ni Jake. Hinatak nito si Mira sa likod ng malaking puno at doon ay biglang hinalikan. Bagamat wala pang karanasan parehas sa pakikipaghalikan, ay pinagbigyan nila ang isa't isa. Mahal na mahal kita Mira saad ni Jake. Mahal na mahal din kita Jake saad ni Mira. Muling hinalikan ni Jake si Mira at tumugon din naman si Mira. Nagiging mainit na sana ang mga tagpo nang biglang maalala ni Mira ang pangarap niya. Pinigil niya ang binata at hinawakan sa pisngi. Sorry Jake, hindi pa ako handa sa ganito. Tsaka may mga pangarap pa tayo. Sorry din Mira, nadala lang ako ng labis na kasiyahan.
Pagkatapos ay nag-ayos na sila ng mga sarili at umuwi. O anak, bakit inabot ka ng hapon sa pag-uwi? Tanong ni Linda. Nay, pasensya na po, dumaan ako sa classmate ko para makigamit ng laptop. Kailangan po kasi naming mag-research. Pagsisinungaling ng dalagita. Pasensya na anak, gustuhin man namin na ibili ka ng ganun kaso sapat lang ang kita namin. Ay naku nay, huwag niyong alalahanin yun, may nahihiraman naman ako. Nakahiga na si Mira para magpahinga nang maalala niya ang mga ginawa nila ni Jake. Mahal niya ito at alam niya din sa sarili niya na gusto niya din ang mga ginawa nito. Pero may pangarap pa siya na nais matupad. Dumating ang araw ng pagtatapos nila Mira at Jake sa sekundarya. Dahil sa angking talino, ay maraming natagap na parangal at medalya ang dalagita. Kabaligtaran naman ni Jake dahil kahit isa ay wala itong natagap. Masayang-masaya sila Rigor at Linda at proud sila sa anak nila. Ngunit kaakibat noon ay ang kanilang pag-aalala. Alam nila kasi na nais magkolehiyo ni Mira at iyon ang inaalala nila. Batid ni Rigor na malaki ang kailangan ni Mira para makapagpatuloy ng pag-aaral. At bilang isang ama ay masakit sa kanya na isiping wala siyang kakayanan na tustusan iyon. Sinubukan niyang lumapit sa kanyang ina at sa Kuya Ruben niya. Maari kitang pahiramin ng ganun kalaking halaga pero paano mo naman yun mababayaran? Tanong ni Ruben sa nakababatang kapatid. Kung papayag ka Kuya Ruben ay huhulugan ko na lang paunti-unti. Naku, ilang taon naman ang aabutin ng sinasabi mong paunti-unti na yan? Nakangisip ang tanong ni Ruben. Kung tutuusin ay maaari namang ipaglaban ni Rigor ang kanyang karapatan sa pinagbentahan ng lupa nila. Dahil napakaliit lang ng binigay sa kanyang parte ng lupa. Ngunit noon pa man ay wala na siyang lakas ng loob na gawin iyon. Isa pa ay alam niya din na hindi siya kakampihan ng kanyang ina. Dahil ang paborito nito ay ang Kuya Ruben niya, umuwing malungkot si Rigor. Sinabi niya sa asawa niya ang ginawang paglapit sa mag-ina. Mataas ang boses ni Linda na sinabihan si Rigor. Bakit kailangan mo pang lumapit sa mag-inang iyon? Alam mo naman na hindi ka noon tutulungan. Wala na akong ibang maisip na paraan, sagot ni Rigor. Sa loob ng silid ay dinig ni Mira ang pagtatalo ng mga magulang. Nakadama siya ng awa sa ama. Ramdam niya ang kagustuhan nito na masunod ang gusto niya na makapagpatuloy ng pag-aaral. Humiga siya at nag-isip. Nagsimula siyang magkaroon ng galit at puot sa kanyang lola at Tio Ruben. Mahina ang loob ng tatay niya. Hindi nito kayang lumaban sa tiyong niya. Doon nabuo ang plano sa isip niya. Madalas ay napupunta si Linda sa kiskisan ni Ruben para ipakiskis ang mga palay nila. At kinabukasan ay nagsabi si Mira na gusto niyang sumama sa ina. Nagtaka naman si Linda, aba anak himala at gusto mong sumama ngayon sa kiskisan. Samantalang dati ayaw mong pumunta doon. Wala naman na gusto ko lang nakita sila Lolo at Tito Ruben. Nagtataka man ay isinama din ni Linda ang anak. Pagdating sa kiskisan ay agad na hinanap ni Mira ang Tito Ruben niya at kahit galit siya dito ay nilapitan niya ito upang magmano. Mano po Tio Ruben, kamusta po kayo? Magalang na tanong ni Mira. Matagal tiningnan ni Ruben si Mira na para bang kinikilala. Maliit pa kasi siya nang huli siyang isama ng ina doon at malaki na ang pinagbago ng kanyang muka. Hindi nito nakitang dumating na magkasabay ang mag-ina. Si Linda kasi pag pumupunta doon ay tauhan lang ang kinakausap at hindi si Ruben. Si Mira naman ay ang Tio Ruben niya talaga ang pakay kaya sumama sa ina. Manghang-mangha si Ruben sa angking kagandahan ng dalaga.